Lalaking laging sinasabihan ng walang kwenta, patago palang pumupunta sa delikadong mission, at nagpapasunod ng mga Diyos. Pero bago nga ang lahat, make sure na nakasubscribe ka na dahil mahihit na natin ang 1,000 subscriber, yun lang simula na natin. Nagsimula ang episode 2 nitong anime habang ikinukwento itong pinagmula ng 4 na Diyos ng mundo. Dahil dati daw sa mundong kinagagalawan ng ating bida, meron daw kilalang 4 na Diyos na kilala sa kanilang pagiging marahas. Ito nga ang Blind and Deaf God, na nagtatag ng malaking beastly canine. Sunod ay Winged Tiger God, merong kakaibong pag-uugalit, at itong half-humanoid gluttonous beast God, Totetsu. At ang last ay ang Water God na merong pagmamukha ng tao at may katawan ng ahas na si Kyoko. Ngunit dahil daw ang 4 na to ay nakawala sa kani-kanilang seal, kaya naman agad itong nagtago. Kaya naman si Hakugi na ang pumalit sa kanilang pwesto, bilang sacrificial pillar, pero malapit na rin daw nitong maabot ang kanilang limitasyon. Kaya naman daw itong si Ichiyu ay kasalukuyang hinahanap itong 4 na Diyos, upang mapalaya na itong kanyang adoptive na ama sa pagkakasil nito. Sa kasalukuyan habang tinitignan nga dyan itong bata ang isang litrato ng lugar, napansin naman niya itong katawan ni Ichiyu na palutang-lutang sa dagat. Kaya naman agad niya itong ipinunta sa kanyang bahay, at nang magising nga itong ating bida agad nga niya itong tinanong kung okay lang daw ba ito. Hindi naman maintindihan ni Ichiyu ang mga nangyayari kaya naman dyan ay sinabi sa kanya ng bata, na nakita daw niya itong lumulutang kaya isinalba daw niya ito. Agad namang napagtanto ni Ichiyu na kasalanan na naman ito ni Tenko, ngunit sa hindi inaasahan bigla naman itong dumating, at agad na sinabi sa ating bida na siya daw ang nagbuhat at nagpalit ng damit nitong ating bida, na ikinagalit naman ni Ichiyu dahilan para makutusan nito. Matapos noon, bigla namang dumating itong lola ng bata at sinabi nito sa ating bida, na dahil daw nakasurvive ito sa mabangis na dagat sa kanila, malamang daw ay tinulungan ito ng God of the Ocean. Napatanong naman dyan itong si Ichiyu, kaya naman dyan ay sinabi sa kanya ng matanda na lagi daw kasing pinuprotektahan ng Ocean God itong isla nila. Nilapitan naman niya ng ating bida at tinanong kung meron daw bang malapit na shrine ng Ocean God dito sa lugar. Sagot naman ng matanda na meron daw. At dito na nga niya iniutos kay Ryo na samahan itong sila Ichiyu at Tenko sa pinakamalapit na shrine sa kanila. Pumayag naman itong bata at agad na naglakad doon itong ating bida. Ngunit sa kalagitnaan nga ng kanilang paglalakad, dito ay napag-usapan naman ng ating bida na namumuhay daw pala itong bata kasama ang ate niya. Kaya naman dyan ay dali-dali nila itong tinanong kung nasaan ang ate ni Ryo. Bigla namang itinuro ng bata itong isla, at sinabing andoon daw ito para mag-picture sa lugar. Tanong naman ng ating bida na hindi daw ba ito nalulungkot pag wala ito sa tabi niya. Kaya naman sagot dyan ni Ryo na hindi naman daw sapagkat nakakasama naman daw nito ang ibang taga-isla. Sumingit naman dyan itong si Tenko at sinabing parang pamilya na rin daw pala ni Ryo itong mga taga-isla. Matapos nun bigla namang sumaya itong bata ng tanungin ni Ichiyu kung ano ang nilalaman nitong album. Kaya naman dyan ay ibinahagi ng bata itong mga picture ng ate niya sa iba't ibang bansa. Hindi nagtagal dito ay nakapunta na nga itong ating mga bida sa shrine na sinasabi ng matanda, ikinagulat naman ito ng ating mga bida dahil maliit lang ito. Agad naman niyang sinuri ni Tenko ngunit sinabi nga lang nito na wala daw dito ang Ocean God. Pero nararamdaman naman daw niya itong kanyang malakas na presensya, sumagot naman itong bata at sinabi nito na meron daw kasing nakasil na isang bagay dito sa shrine. Kinagabihan, nang makauwi nga itong sila Ichiyu sa bahay nila Ryo, dito ay sinalubong naman sila ng lasing na Cebu na agad namang umakap sa ating bida, kaya naman sinabi na lang nitong dalawa na hindi daw nila ito kilala. Kaya naman dito ay nagtanong itong ating bida kung ano ang ginagawa nitong Cebu sa lugar, sagot naman ito na narinig daw niya kasing merong trabahong malaki itong sila Ichiyu kaya naman sinundan daw niya ito. Diyan nga ay nagsalita naman itong si Ryo. At tinanong sila nito kung nagta-travel daw ba ang mga ito sa iba't ibang lupalop ng mundo. Sagot naman ng ating bida na ayon daw ang trabaho nila. Kaya naman dyan ay nagtanong ng seryoso itong bata kung hindi daw ba sila natatakot na baka hindi na sila makabalik. Sagot naman ng ating bida na nakakatakot din daw minsan pero hanggang meron daw silang mauuwian, at mga taong nag-aantay sa kanila gagawin daw niya ang lahat para makabalik. Matapos noon, nang hindi nga makatulog itong ating bida dahil sa likot at ingay ni Bu. Dito ay lumabas naman ito at sinamahan si Tenko. Tanong naman ni Ichiyu sa kanya na kung bakit hindi pa ito natutulog, kaya naman sumagot itong si Tenko at sinabing meron daw kasi siyang naririnig na bell pag pamipikit ito. Sa hindi inaasahan, dito ay bigla namang dumating itong isang babae at agad silang binato ng malakas gamit ang bag,
Sabay sabi nito na hindi daw hotel itong bahay niya para dito sila matulog. Sumagot naman itong ating bida at sinabi nito na turista lang din daw sila dito, at pinayagan din daw sila ng nakababatang kapatid niya na dito ay patulugin sila. Nagtaka naman itong babae, at sinabing ano daw ba ang sinasabi nito dahil siya lang daw ang nakatira dito sa bahay niya, at nilinaw na wala siyang nakababatang kapatid na ipinagtaka naman ng ating bida. Matapos noon, dito ay bumuhos naman ang isang napakalakas na ulan, kaya naman dyan ay sinabi ng babae na kakalimutan daw muna niya na trespassing sila, at agad na inutusan nitong ating mga bida na tulungan daw niya siyang dalan nitong mga matatandang residente ng isla sa evacuation area. Kaya naman dyan ay agad na nagtungo itong ating mga bida, mabilis naman nilang nadala itong mga matatandang residente, habang nag-iinyuman at nagkakasiyahan ang lahat, dito ay binigyan naman ng babae itong ating bida ng isang baso ng local sake. At dito na rin sinabi ng babae na siya daw ay taga Tokyo, at napunta daw siya dito sa isla 1 taon pa lang ang nakakalipas, dagdag pa nito na malaki daw ang utang na loob niya sa mga tao dito, dahil mantikan nada siyang mamatay nang pumunta siya dito. Dahil nang sinubukan daw niyang mag-picture sa isang maliit na isla, bigla naman daw umulan ng malakas dahilan para mahulog ito, swerte naman daw siyang nakaligtas at sa tulong daw ni Ryo at ng mga tao sa isla na nag-aalaga sa kanya. Madali daw na nambalik ang lakas niya kaya naman dahil daw doon ay inaalay niya ang buhay niya sa kanila, at dahil daw tinulungan siya nila Ichiyo na iligtas itong mga taga-isla, kaya naman papatawarin niya na ang mga ito. Nagalit naman dyan itong ating bida, at sinabi na hindi nga daw sila nang himasok sa bahay niya dahil tunulungan daw sila nitong si Ryo, sinang-ayunan naman yan ng matandang nagpatuloy din sa kanila, ikinatuwa naman yan ng babae, kaya naman dyan ay sinabi ng ating bida na kilala naman daw pala nito si Ryo. Sagot naman ng babae na kilala lang daw niya ito pero hindi niya ito tunay na kapatid. Sumagot naman itong matanda at sinabi sa babae, na akala daw niya ay kapatid niya ito, dahil nakikita lang daw niya ito sa isla pag nandito itong babae. Ipinagtaka naman ito ng lahat dahil hindi nila alam kung saan o sino ang mga magulang nitong si Ryo. Kaya naman dyan ay tinanong nitong ating bida kung ang ocean god daw ba sa village nila ay babae. Sagot naman ng babae na oo daw kaya naman dyan ay napagtanto nito na meron palang magkaibang ate itong si Ryo. Matapos noon, dyan ay nag-warning naman itong isang taga-isla na pumunta na raw sila sa isang shrine dahil mas lalo daw lumalakas ang ulan, sumama naman dyan ang ating bida at sinabing meron daw siyang gustong makita. Nang makapunta nga sila dito, binalaan naman sila ng matanda na mag-iingat dahil delikado daw ang ulan na may kasamang kidlat. Matapos nun nagtanong naman itong hindi pa pinapangalan ng babae kung nakita na daw ba nila itong si Ryo, sagot naman ng ating mga bida na sila na ang bahala, kaya naman dyan ay nag-transform na itong si Tenko at sinabi nito na kilala nada niya ang salarin sa mga kaguluhan na ito. Sa kabilang banda, habang nakatayo nga sa dagat itong si Ryo, bigla naman niyang tinamaan ng kidlat dahilan para mag-transform ito sa pagiging Pokemon, at habang papunta nga sa lokasyon ni Ryo itong sila Ichiyo at ang iba pa. Dito ay sinabi naman niya na si Ryo daw ay isang Raiju, na kung saan nga ay nagulat sila nang makita nilang nag-transform ito, at napansin din ni Ichiyo na parang nahihirapan daw ito dahil sa wala itong sungay. At dahil daw wala itong sungay, hindi daw magtatagal ay mamamatay ito dahil sa pagkagutom, at dito na rin napagtanto ni Ichiyo na nakasil itong sungay ni Ryo sa unang shrine na pinuntahan nila. Agad naman niyang pinuntahan nila Ichiyo ngunit binalaan naman ito ni Tenko na malakas daw ang alon. Kaya naman kung gusto daw nila na makadaan ay magmakaawa daw muna ito sa kanya. Kaya dyan ay sinunod naman ng ating bida itong kahilingan ni Tenko dahil na rin sa awa nito kay Ryo. Ikinagulat at nagalit naman dyan si Tenko dahil wala daw self-respect itong ating bida, kaya naman matapos nun ay dito na nag-alam Moises itong si Tenko at agad na hinati itong dagat, dahilan para makadaan itong sila Ichiyo. Kaya naman dyan ay agad nilang kinuha itong Aisinil na sungay nitong si Ryo. At inexplain ni Ichiyo kay Bu na malamang daw ay tinago ito ng goddess ng isla nang mapunta dito si Ryo, at para na rin mas alba pa ang buhay nito. Tanong naman ni Bu na bakit naman daw gagawin yun ng goddess, kaya dyan nga ay sinagot siya ni Ichiyo na malamang daw ay gusto nitong kontrolin ang bata, dahil kaya daw nitong magpalabas ng malakas na ulan at kidlat. Kaya naman para matapos na ang paghihirap nitong si Ryo agad naman silang lumabas para ibigay itong sungay. Ngunit nabigla nga sila nang bigla naman silang inatake nitong bata, ngunit sa tulong ni Tenko madali naman nitong nasangga ang tubig at mga atake ni Ryo, at dahil din sa galit nito dyan ay pinalabas din ito ang kanyang sungay at sabay atake sa nagwawalang Pokemon, dahilan para bumagsak ito sa buhangin.
Nang tatapusin na sana ni Tenko itong si Ryu, bigla naman niyang binato ng sapatos ng ating bida, dahilan para matigil ito, at walang pag-aalinlangan dyan ay ibinigay naman niya itong sungay ng bata, at sinabing pag tinanggap naman daw niya ito hindi naman na daw siya pupwedeng manatili pa dito sa isla, sapagkat mamamatay daw siya pati nari itong isla. Kaya naman kung gusto daw nito ay sumama siya sa kanya dahil hilig din daw naman nito ang mag-travel sa iba't ibang lugar, tulad ng kanyang ate. Tinanggap naman yan ni Ryu, kaya naman nang bumalik na sila sa may shrine, dito ay sinabi naman ng ating bida sa ate-atihan ni Ryu na umalis na daw itong kanyang kapatid sa isla, dahil daw na-inspire ito sa mga picture niya. Naintindihan naman niya ng babae na ikinatuwa naman ng Pokemong si Ryu, habang sinasabi ni Ichiyu na si Ryu daw ang bata nitong isla. Sa kabilang panig, dito kila Shori at Tekai, kinausap naman nila itong Reyna sabay abot ng isang secret writing na ipinapadala daw ng anak nitong si Tekai. Sumagot naman itong Reyna at sinabing 10 taon na raw ang nakakalipas simula nang ipinakita ito ni Shori sa kanya. Kaya naman dito ko na muna yayarin ang kwento nitong Haigako, at kung gusto mong masubaybayan pa ang mga susunod na mangyayari, make sure na nakasubscribe ka na at ilike mo na din itong video. Yun lang, One Piece.